Hello po. Buhay pa ba kayo? Siyempre, no? Ah, tayo po ay buhay na buhay sa Panginoon. Okay. Connecting. Yan. Okay. So, ngayon po umagang ito, hayaan nyo po na ang ating puntong hayan ay mula po sa talatang 1 Peter chapter 5, verse 7. Yan. So, minsan, meron po akong isang kaibigang senior pastor ang nagsabi ng ganito. Kasi, patungkol ho sa pinansyal, may mga kapatiran lumalapit sa kanya. Ang sabi sa kanya, Pastor, pwede ba kami mangutang sa 5-6? 5-6. Sabi niya, ay, okay, mangutang sa 5-6. No? Mangutang kayo sa 5-7. Mas malaki. Mas malaki yun Hindi. Ang 5-7 na tinutukoy ko ay ang 1 Peter chapter 5, verse 7. Buksan natin. Binuksan nila. Okay? Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan po. So, sabi ni Pastor, alam niya na kung anong gagawin niyo. Inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin, kaya ninyo ilalagak yun. Ayan. Tama yung sagot sa Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ano man pong uri ng mga bagay na atin hong nararanasan na nagbibigay ho ng tinatawag na anxiety. Wikang Tagalog po ay pagkabalisa. Ito man po ay intellectual, emotional, financial, relationship, o anuman, ay sabi po rito, ibigay po natin sa Kanya. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, maraming salamat po muli na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon at sa aming pong bansa, karapatan at pribilehyo na magkatipon kami at kami ay sumamba sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng aming pagsamba ay nagkakaroon kami ng pagkakataon na hindi lang kami magpuri, hindi lang kami magluwalhati sa inyo, kundi higit sa lahat, bigyan ng daan ang inyo pong salita sa aming kalagitnaan. Importante po ang inyong mga pangungusap sa aming pong pagsamba. Importante po ang inyong mga sasabihin sa amin. Kaya naman po, amin pong binubuksan ang pintuan ng aming pong mga tenga, pintuan ng aming mga utak at pag-iisip, at higit sa lahat, pintuan ng aming pong mga puso at pag-unawa para po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsasabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Okay. Lakas-takasan naman ho natin. O yung palakpak na para sa Diyos. Ayan. Tama kayo, tinataas talaga yan. Okay. So, tunay nga po, no? Na
ang ating Panginoon Diyos ay nasa ating kalagitnaan, hindi po kayo ang audience at ako ang aktor. Kundi ako at tayong lahat ay aktor. Isa lang ho ang audience sa ating kalagitnaan. Sino po yun? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ang mata po niya, pandinig, ay nakatutok sa atin na naririto ngayon. Okay? So, meron po tanong dito. What should Christians do when they face adversity? Ano po ba ang gagawin natin kapag tayo po ay naharap sa mga adversity? Ano po yung sabihin sa adversity? Mga suliranin, mga bagay na pagsubok at mga hamon na ating nakakaharap sa araw-araw. No? So, sabi po dyan, ay commit the keeping of your souls in well-doing to a faithful Creator. Italaga po natin ang ating po mga kaluluwa sa ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. At yan po ay nakalagay sa 1 Pedro 4:19. At kailangan din po na yung po mga pinuno ng iglesia ay manatili sa kanya pong gawain at magkaroon po ng tinatawag na submission? Sa ilalim, no? Pagpapa sa ilalim sa isa't isa. Yan po yung makikita natin mamaya sa 1 Peter chapter 5 verse 5. And ang tinatawag nating exercise ng humility, ang pagsasanay sa pagpapakumbaba. At yun na, no? Ating ilagak ang ating pong mga alalahanin sa ating Diyos at ating labanan ang kaaway sa ating buhay. Okay, so isahin po natin yung mga talata na sinabi po dyan. Okay, una po, dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 19, ang sabi po ay, so then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good work. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nakararanas po ng mga paghihirap, pasakit, wag ho tayong bumitaw. Hello? Kundi lalo po tayong kumapit pa. Sabihin mo sa katabi mo, kapit lang. Wag lang, pastor. Higpitan. Okay? Higpitan pa natin ang kapit natin kay Nino sa ating tapat na manlilikha. At habang kumakapit tayo na mahigpit, patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Tama po yun. Okay? Huwag nating idahilan na tayo may problema para tumigil tayo sa paggawa ng mabuti. Bagkus, kapag tayo po ay naharap sa mga pagsubok, tayo po ay lalong kumapit sa Panginoon at lalo pa tayo magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ito pa po ang isa, no? Sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2, ang ganito. Okay? To the elders among you, I appeal as fellow elder, a witness of Christ's suffering, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. So, ano pong sinasabi dyan? Okay, maliwanag ba? Malabo? Okay, medyo malabo. Kita ba? Kita nyo? Ay, hindi. Okay, adjust ko lang.
Ayan, yan ang pinakamalinaw niyan. May pasensya na po. Dahil malaki po yung yung verse, medyo hindi magkasya sa isang frame. Okay? Pero paliwanag ko na lang po na dito po, ang sinasabi po ay simple lang. Yung mga naglilingkod, mga pastor at mga iba pang lingkod ng simbahan ay huwag magmukhang pera. Okay? Bagamat we need cash. Okay? Pero iba yung we need cash sa mukhang cash. Okay? Kasi yung mukhang cash, ang tingin sa mga miyembro ay tatlong mukha. Okay? So mga naglilingkod sa Panginoon, hindi ganun ang tingin. Kundi anong sabi po rito? Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat willing. Hindi napipilitan, kundi kusang loob. Okay? Bakit willing? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sabi rito, as God wants you to be. Okay? Pag ikaw, lingkod ng Diyos, at napipilitan ka lang, kasi meron kaming biroang mga pastor tungkol sa mga tinawag ng Diyos. Meron dyan, mga tinawag ng Diyos. Okay? Na ayon sa kanila, tinulak lang sila. Ay, yung mga tipong, wala tayong mahagilap na pastor dito, ikaw na. No? O kaya ay, magpastor ka. Bakit? Nanay mo ko, nutusan kita. Tinulak lang yun. Okay, kundi, wala ka mana. Okay? Tapos, merong isa naman ay, gulat nga ako, sabi ko, ganon? Meron pala mga ganon, pastor? Oo, yung mga tinupak lang. Okay? So, dapat pala, pagka naglingkod ka sa Panginoon bilang pastor, alam mo na tinawag ka. Sabi naman ng isang kabataan noon, pastor, meron daw isa doon, tinawag ng Diyos. Ganun? Mabuti naman. Sige, hindi Bakit naman hindi? Kasi sabihin niya, tinawag siya niya, sabi sa kanya, ikaw, umanda ka na. Susunod ka na. Okay, hindi ganun. Sabi ko, hindi ganun. Pag tinawag ka ng Diyos, yan ay maglalagay ng isang pasanin sa iyong puso. Ano yung sabihin ng pasanin? Isang bigat na, halimbawa, may makikita kang isang bata. No? Noon, binawali-bala mo lang yan. Sa totoo lang, kinukurot-kurot mo pa nga, tumigil ka nga dyan. Tapos pag talagang makulit, sabi niya, sorry ha, hindi ko sinasadya, nabatukan kita. Okay, tumigil ka na kasi. Okay? Pero pagkatapos, nagkaroon ka ng pasanin sa kanya kasi minsan, nasa lubo mo siya, umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi po, 2 araw na po kung hindi kumakain . Ganun ba? Teka muna diyan ka lang titignan ko kung meron kami doon sa bahay. Tapos kumuha ka ng kanin, kumuha ka ng ulam, kumuha ka ng kutsara, tinidor, baso, tubig. Tapos lumabas ka. Sabi ng nanay mo, madadalin yan. Manananghalian po ako. Manananghalian. Hapon na ngayon. Kanina, nananghalian ka na. Kasi meron po kasi ng bata ron yung umaattend sa amin . Nakita ko umiiyak. Tinanong ko kung ba't siya umiiyak. Hindi pa raw siya kumakain. Ganun ba? Tawagin mo rito, dito siya kumain. At simula noon, tuwing may makikita isang bata, hindi na para kurutin, hindi na para batukan, kundi para, kamusta na kayo? Kamusta na? Kumain na ba kayo? Ayan nyo, nilibre ko kayo. Pambira noon
Ano, bakit? Nagsimula sa pasanin. Okay? Mga pakiramdam mo na noon, wala naman, pero bakit ngayon, nung makilala mo si Jesus, ikaw ay nagkakaroon na ng tinatawag na, oops, kailangan nila ng tulong, tutulong ako sa kanila. Okay? So, dito, sinasabi po rito, mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon ng kusang loob dahil yun ang gusto ng Diyos at sila ay malugod na naglilingkod sa Panginoon hindi dahil sa pera. Okay? Nung minsan, sinabi ko doon sa nanay ko, sabi ko, Ma, meron akong sasabihin sa'yo. Ano sabihin mo sa akin? Kasi ganito Parang gusto ng Panginoon, magpastor ako. Magpapastor ka? Pero yun, gulat naman ako. Hindi ko lang gano'n. Sabi niya sa akin, anak, tandaan mo to. Sa pagpapastor, walang pera. Walang pera? Kahit na walang pera, the Lord will provide. Ayun. Okay? Awa ng Diyos. Patayo pa rin ako sa inyong harapan. Okay? So, tapos pinaliwanag sa akin ng nanay ko, anak, sa totoo lang, merong kahalong kabiguan ang nararamdaman ko. Sabi ko, bakit naman? Kasi ikaw ang panganay Ikaw ang inaasahan ng tatay mo at ako na magtrabaho at tulungan kami paaralin ang mga kapatid mo. Yun. Sabi ko, yun ang pagtawag ng Panginoon sa akin, ma. Okay? So, ito, pastor ako sa inyong harapan. Amen? Kahit na merong frustration ng nanay ko, nakita naman niya talaga, may pera pala. Hindi sa gawain, ang Diyos na nagbibigay ng pangangailangan ko noon. Okay? Yan, ito pa. Be submissive one to another. So 1 Peter chapter 5, verse 5. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud and gives grace to the humble. Ayaw po ng Diyos yung mga mayayabang. No? Okay? Meron pong kasabihan dito sa Cavite. Di bali mawala na ang lahat, wag lang ang yabang. Yun, mawala na ang lahat sa buhay ko, wag lang yung yabang ko. Okay? Ganun ang kaisipan ng ilan. Okay? Pero ang sabi naman ng Panginoon, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sa Panginoon, mas okay sa Kanya yung nagpapakumbaba. At paano po natin makikipakita ang pagpapakumbaba natin? Pamagitan ng pagpapasako. Ayan. Okay? Alam nyo, yung mga foreigners, nagtataka sila, bakit yung mga bata, mga kabataan, kinukuha yung kamay noong nakakatanda at saka nilalagay sa kanilang noo. Okay? Kasi bukod sa atin, wala nang ibang lahi ang merong ganitong kustumbre. Okay? Punta ka sa US, walang nagmamano. Pag may nagmano, Pilipino yun. Okay? Punta ka sa London, punta ka sa Australia, punta ka sa Russia, punta ka sa Japan, punta ka sa China. Okay? Meron ba? Wala, di ba?
Pilipino lang yun. Ayun, pagpapakita yun ng ano? Pagpapakumbaba, pagpapasakop, at saka respeto. Ayan. Okay? So, ganun din po, di sana, ganun din po sa ating pong iglesia. Okay? Exercise humility. So, 1 Peter chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Pag tayo po nagpapakumbaba, ano gagawin ng Diyos? Sa tamang panahon ay itataas po niya tayo. Huwag po kayong mainit. Okay? Itataas po tayo ng Panginoon. Mas maganda, siya yung magtaas sa atin kaysa yung ibang mga tao. Kasi, ang gagawin ng Diyos ay yung pagiging humble natin may kasamang tatawag na reward. Okay? Cast all your care upon God. Okay? Cast all your care upon God. Okay? On Him because He cares for you. And lastly, resist the devil. Sabi po rito, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, stand firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. So ito po yung pinaka-context noong panahon na isinulat ni Apostol Pedro ang sulat nito sa mga mananampalataya. Sila po ay dumaranas ng pag-uusi. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kinukulong sila. Pinaparatangan sila ng mga iba't ibang uri ng kasinungalingan. Alam niyo kung ano isa sa mga paratang sa mga Kristiyano noon? Mga cannibal. Yung mga Kristiyano, mga cannibal yan. Bakit naman naging cannibal? Paano kasi meron silang session. At doon sa session nila, kinakain nila ang kanilang master. No? Kinakain nila. Paano nangyari yun? Meron silang ritual. Hindi lang na kinakain yung laman ng kanilang master, iniinom pa nila yung dugo ng kanilang master. Ang tindi. Cannibal. Cannibal talaga. Yun yung ritual ng Lord's Supper. Akala naman ng mga tagalabas, talagang totoong laman at totoong dugo yung kinakain at iniinom. Ritual lang po yun na gagawin natin mamaya na kapirasong skyflex at saka katas ng ubas bilang pag-aalaala sa paghahandog ng ating Panginoon na kanyang katawan at dugo, atin hong ginugunita. Okay? Isa pa, yung mga Kristiyano na yan, isa pang paratang. Kasi nga, noong panahon na yon, nasakop ng Roman Empire ang Palestine. Sino ang kinikilalang Diyos? Ang kinikilalang Diyos ay ang emperador. Yung emperador, hindi ito yung alak, ito yung tao, Okay? At meron silang mga rebulto ng mga emperador sa kanilang mga tinatawag na mga templo. Bukod pa doon sa iba pa nilang mga Diyos-Diyosan, dapat meron pang isang rebulto roon na para lang sa kanilang hari. Okay? Pagka wala noon, ang tawag sa mga taong walang imahe ng emperador ay mga atheists, mga walang Diyos. Okay? Doon sa mga simbahan ng mga Kristiyano, wala silang ribulto ng emperador, wala silang ribulto ng mga Diyos-Diyosan, kaya sabi ng mga
Romano, wala kayong Diyos. Okay? Bakit? Kasi ang Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano ay, isang Diyos na buhay. No? Hindi siya pwedeng iukit. Buhay siya eh. No? Yung mga inukit, mga walang buhay yun. Ang Diyos natin, buhay. Walang pwedeng maging larawan o inukit na anyo na re-represent ng Diyos natin. Okay? So, yun po yun. Okay? So, ang sabi po rito, no, sa 1 Peter 5:8-9, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Okay? So, alam naman natin na meron tayong kaaway. Ang kaaway natin, hindi yung mga nangurakot sa flood control. Okay? Paubayan natin sa mga may karapatan at may kapangyarihan na humabol sa kanila. Okay? So, Pastor, hindi na tayo makikisaw-saw sa issue na yan. Makikisaw-saw tayo. Tara, mag-rally tayo ron. Hindi tayo mag-rally. Ang gagawin natin? Mananalangin tayo. Na managot ang dapat na managot at maayos ang sistema ng pamahalaan natin. Amen po ba? Panalangin. Okay? Sino yung enemy na ito? Ayun, yung mga nasa likuran. Yung mga nasa likuran ng mga corrupt na official na yun. Okay? So, hindi sila biktima ng kaaway. Ano sila? Kasapat ng kaaway. Okay? Sabi nga nung isang komentarista na nabasa ko, yung mga tao na yan, hanggat may nanakawin sa gobyerno, nanakawin ang pera. Wala silang kabusugan. Okay? Malalaman na lang nila, nakakulong na sila. Okay? Dahil pinanagot na sila. Okay? So, sa mga atake ng kaaway sa atin, anong gagawin natin? Labanan natin. Okay? Yung iba kasi pag sinabing, ang kaaway si Satanas, bakit? Baka marinig ka. Kapatid, alam ng kaaway na kalaban natin siya. Alam niya kung pinag-uusapan siya. Okay? Ano ang dapat natin gawin? Resist. Labanan natin. Paano paraan? O sawayin mo siya sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi makukuha ng pakurot-kurot lang sa Kanya. Okay? Yun ay pagpapalayas pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? O ito ngayon, dumaranas ng pag-uusig yung mga mananampalataya noon. Pero, ayun, hindi sila tumigil sa pagtitiwala sa Diyos at paggawa ng mabuti. Bagkus, ang tingin nila sa kanilang sitwasyon ay pagsubok at kailangan lamang magtagumpay at alam nila sa likuran ng mga pagsubok na ito ay ang gantimpala ng Panginoon. Amen? Amen? So, tuloy po tayo. Examine po natin yung yung verse, 1 Peter 5:7. So, ginamit po yung salitang casting. Okay? Ang ibig sabihin po ng salitang casting ay from a word which means to throw upon, to cast upon, to give up to God. So, yun po yung sabihin. Kapag meron tayong mga dalahin, mga problema, karamdaman, dagdagan niyo pa kung ano pa man yung mga bagay na nagiging pabigat sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ano gagawin natin?
Okay? Ilatag natin sa Diyos. Amen po? Yun, cash, ibigay natin sa Diyos. Okay? Kaya lang problema, pagkatapos ibigay sa Diyos, thank you Lord, nasa harapan mo na. Pagtalikod sa Diyos, pwede ho ba bitbitin ko uli? At pasanin ko na naman. Okay? Okay ba? Okay lang, Lord? Anak, iniwan mo na sa harapan ko. Ngayon, gusto. Dahil gumaan yung pakiramdam mo, ngayon gusto mo pa uli, bitbitin. Ba pwedeng iwan mo na sa akin yan? Hello? Amen? Tama? Okay? Yung mga dalahin natin sa buhay, ilagak natin sa Panginoon. Hindi naman po sinasabi na ibalibag natin sa Panginoon Diyos. No? Kundi, ilagak natin sa Panginoon Diyos. At kung nalagak na natin, iwanan na natin sa Kanya. Amen po ba? Huwag na natin bitbitin pa. Amen po ba? Oh. Bakit naman po ganun, Pastor? Oh. Para mas maging epektibo ka sa paggawa ng mabuti. Okay? Amen po ba? Yun yung pinaka-purpose dun eh. Iwan mo na yun sa Panginoon. Okay? Sabi dyan ay all and every kind of, or variety. Ha? Your care, your anxiety, your worry, all your anxieties. Okay? Lahat. Okay? Walang pinipili lang. Okay? Ha? Ay, hindi, Pastor. Lord, ito tong mabigat-bigat sa'yo na. Yung mag-aanggaan, kaya ko to. Ayaw. May ganun ba tayo, May ganun ba tayong damdamin? Kaya ko to. Okay? Meron iba eh. No? Nagyayabang sa Panginoon, kaya ko to. Okay? Pag sinabi mong kaya mo yan, kapatid, that's the last time na naramdamang magaan yan. Bibigat ng bibigat yan. Bakit? Kasi nga, yung mabigat, binigay mo na eh. Eto, ano naramdaman mo ngayon? Yung magaan. Dahil wala ka na ibang dinadala, yung magaan, hindi pala magaan, kundi mabigat. Okay? So, cast all your worry upon Him. Leave all your worries with Him. Yun po ang ibig sabihin ng mga sinasabi po dyan. Your care. Ano po yung mga care na to? Mga alalahanin. No? At to be drawn in different directions. Ibig sabihin, yung pag-iisip mo ng mga problema, yun nga pagka meron tayong problema, nagkakasabay-sabay. Meron na sa harapan, meron na sa kanan, meron na sa kaliwa, meron na sa likuran, meron na sa taas, meron na sa baba. Parang pinalibutan na tayo ng problema. Okay? Yung po yung ating ibibigay sa ating Panginoon Diyos. Upon Him. Basically, it means to throw all your anxieties on God or upon God and leave the outcome to God. Iwan mo ang magiging resulta sa Panginoon. Amen? Kung hindi mo kayang ibigay ang problema mo sa Diyos, kanino pa ibibigay yan? Hello? Sa Diyos po natin ilagak ang lahat ng ating mga alalahanin. Okay? Bakit? For He cares for you. Okay? To be of interest, meron siyang concern. Okay? Yung po yung sinasabi dyan. Our God cares for us. Ako naririnig na amen. Ulitin ko Our God cares for us. Amen. Okay? Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Dahil mahal niya tayo. Dahil
nahahabag siya sa atin. Dahil gusto niyang bigyan tayo ng biyaya. Okay? So, now, can anyone doubt the love of God? Okay. Pwede ba nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos? Well, dito po sa John 3:16, sinasabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kung naibigay na ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak sa atin, yung pa kayang mga problema natin, hindi niya kayang lutasin. Magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Huwag po tayo magduda. Amen? Okay? Sabi pa sa John 15:13, "Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend." Wala nang iba pang makahihigit na pagmamahal, kundi ang isang kaibigan mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, friend ka ni Lord. Okay? Ito pa. Can anyone doubt the love of God? Romans 5:8. "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Pinakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin na nung tayo po ay mga makasalanan pa, ang kanyang bugtong na anak ay naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Okay? Kung tayo makasalanan, dapat parusa ang abutin natin. Di ba? Ganun. Pero, nung tayo po'y makasalanan pa, ang kanyang bugtong na anak ay naghandog ng kanyang buhay para sa atin. 1 John 4:8, sabi po, "Whoever does not love does not know God, because God is love." Ang hindi nagmamahal, hindi nakakaalam ng tunay na pagmamahal, sapagkat ang tunay na nagmamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, okay, mahal ako ng Diyos. Ang hina naman. Okay? Parang, sabihin mo yun, parang tumama ka sa loto, ha? O sige. Sabihin ng mga nagmamahal sa Diyos, ang ganito, tumama ako sa loto! O sabihin mo, mahal ako ng Diyos! Mahal ako ng Diyos! Parang may duda pa kayo. Parang 50% lang ata yun. Okay? O baka, kasi nakakahiya naman doon sa mga kapitbahay, marinig tayo. Ano nakakahiya doon? Nakakahiya bang mahalin ka ng Diyos? Hindi, di ba? O sige ha, 100%. Mahal ako ng Diyos. Go! Mahal ako ng Diyos! Yeah. Okay. Ha? Mahal tayo ng Diyos. Huwag niyo pong pagdudahan yan, ha? Okay. Instead of casting all their care upon God. Ito, no? Ito. Ha? May mga tao, hindi pa siguro nila naririnig. O iba, narinig na, napanood na, nabasa na. Na ano? Sabi sa 1 Peter 5:7, no, casting all your cares upon Him. Okay? Pero ano ginagawa? Eto. Imbis na ibigay nila ang kanilang mga problema sa Diyos, sinisisi nila ang Diyos. Okay? Diyos! Bakit mo hinayaang mangyari sa akin to? Yung cellphone ko, ninakaw. Parang buong buhay na lang yan. Wala bigla dahil wala cellphone. No?
Oh Diyos, bakit pinahintulot mo na ako magkasakit ng ganito? Ano sakit mo? Sipon. Okay. Bakit mo hinayaan na magkaganyan ng anak ko? No? Trabaho ko. Ano pa? Aso ko. Yung yan, di ba? Sisi yung Diyos dahil namatay yung aso niya. Okay? Well, alam niyo po, itong si Job, mayroong asawa. Kilala niyo po si Job? Yes. Si Job ay isang karakter sa Old Testament na sinubok ng Diyos. Okay? Anong pagsubok ang dumating sa kanya? Ganito lang naman lahat ng anak niya namatay. Sa isang get-together party. Kakasiyahan, nagkaroon na aksidente, patay. Tapos yung kanyang mga alagang hayop, tinangay ng mga magnanakaw. Ito pa masakit. Tinubuan siya ng, anong tawag doon? Kurikong? Kurikong ba yun? Ketong? Hindi. No? Ano yung kung tumubo sa kanya? Yung pinakabastos sa lahat. Pizza. Okay? So, bakit tinatawag na bastos yung pizza na yun? Bakit naman kasi kung saan yung mga singit-singit, doon lumabas. No? Okay? Pero hindi lang sa singit-singit, sa lahat na ng buong katawan niya. Tinubuhan siya ng pizza. Okay? Tinubuhan na ba kayo ng pizza? Ako, tinubuhan na ako ng pizza Masakit. Isa lang, butin lang, isa. Si Job, buong katawan niya, pinigsa. At yung kanyang misis, ang sabi sa kanya, Job, hindi ka ba nakakahalata? Ano yun? Sumpa mo na yung Diyos mo. Kasi hindi niya kayang ikaw ay kanyang ilayo sa karamdaman at pagalingin sa karamdaman at lahat na lang nitong mga remalaso na ito na dinanas natin. Well, ano ginawa ng asawa? Yung lahat nangyaring hindi maganda sa kanilang buhay, sinisi ang Diyos. At malamang, ganun din tayo. No? Okay? Pag medyo, yung kaya pa natin, thank you, Lord. No? Dahil sa mga problemang ito. Pero pag talaga mabigat na, yung problema, dahil nagkapatong-patong na, nagkasabay-sabay na, okay, Lord, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba, Lord? Okay? Okay? So, nasisisi na natin ang Panginoon. Katulad ng asawa ni Job. Pero si Job, ano sabi niya? Ikaw naman, dear. Okay lang ba tayo kay Lord kung tumatanggap tayo ng mga mabuti at pagpapala? Pag hindi na okay si Lord. Yun. Yan ang maganda kay Job No? Magsasabi lang ba tayo ng thank you dahil puro blessings, pagsubok na, no thank you na? No, hindi po gano'n. Thank you pa rin. Okay? Ito pa. No? So, yung iba, pag mayroong problema, ano ginugugol? Ano ginagawa? Spend time in needless worry. Worry ng worry. Worry ng worry. Worry ng worry. Worry ng worry. No? Nababalisa ng nababalisa. Nakakabalisa naman talaga ang problema, di ba? Kahit ako nga babalisa pa rin sa problema, tanda ko na. Okay? Naku, wala na pala akong gamot. Wala na akong pang-injection. No?
Di ba nakakahalata yung mga anak ko? Okay. Ha? Yun. Ha? Naku. Katapusan na naman. Si Judith, parating. Si Judith, andyan na naman. Okay. So, yung iba, turn to wrong sources for help. Okay? Ano yung sabihin nun? Naghahanap ng tulong, assistance. Okay? Well, yung mga nanay, ang laging assistant yan, mga ano yung si kumare. No? Okay? O kaya, si kumpare, kung si lalaki naman. O kaya, yung anak ko na may trabaho. O di kaya ay yung nanay ko na malapit na yung sweldo. Okay? Pero yung iba, nagbubukas ng cellphone. Okay? Pagbukas ng cellphone, titignan yung, ano, ang tawag doon? Ha? Yung, yung si Madam Auring. Meron mga manghuhula di ba? Di ba? Tama? May mga manghuhula sa ano, sa online. Okay. Okay. Yun, ang kanilang help, naghahanap sila kung ano yung kanilang kapalaran. Tama. Nagbubukas ka ba ng gano'n, Brother Jerome? Dati. Ngayon hindi na. Bible na binubuksan mo. Okay. Sige, very good. Dati nun, gano'n, you know? Ano ba tawag doon? Yung aklat ng kapalaran. Ano to? Horoscope. Yun, kanina pa iniisip yun eh. Horoscope. Okay. Alam mo yung mga gumagawa ng mga horoscope? Ha? Mga tao yan na ano eh. Hindi rin naniniwala sa horoscope. Okay. So, ano pa? Ha? Some help sources are not detrimental than helpful. Kuminsan yung mga nilalapitan natin na mga ganyan, yung horoscope, kaya akala natin nakakatulong. Hindi pala. Lalo lamang tayo na didiin pa sa problema. Okay? Ito pa. Drown their sorrows. No? Paano mo lulunurin ang problema mo? Dali lang yan, Pastor. Ano? Tara. Okay, mag-inom tayo. No, nakakalimutan natin yung problema na yan. Oo. Habang lasing ka, di mo iniisip, kala mo nalutas. Pag wala na yung hangover mo, ayan na yung problema. Sa harapan buli. Okay? So, it's not a good, it's not a true alcohol or drugs. No? Okay? Then another thing. Now, how do we cast all our cares upon God? Ito yung pag-usapan natin. Ha? Okay? Well, first, read the Bible. Okay? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Pagkat sabi po rito, sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Okay? Importante po mga kapatid na tayo po ay magbasa ng Biblia. Sa pagbabasa natin ng Biblia, kakaroon tayo ng wisdom on how to deal with problems. Okay? And itong mga payo na ito mula sa banal na kasulatan ang siyang tutulong sa atin para tayo po ay magkaroon ng tamang pananaw sa mga problema. Okay? Pangalawa, spend time in prayer. Okay? Nananalangin po ba tayo? Amen. Bago mag-almusal. Amen. Bago mananghalian.
Amen. Bago maghapunan. Amen. Bago mag-almusal. Amen. Pastor, sama mo ito isa. Ano yon? Pag may problema. Amen. Pag walang problema, ha? Panalangin pa rin? O ano pa, panalangin ko? Wala palang problema eh. Di ba? Ha? Oh, wala problema. O, manalangin ka pa rin. Eh, pastor, ano pa panalangin ko? Magpasalamat ka. Wala kang problema. Ayaw nga pala. Yun. Pasasalamat naman. No? Huwag yung puro problema lang binabato natin sa Panginoon Diyos. Magpasalamat din po tayo. Spend time in prayer. Tandaan po natin, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Pero, andun din yung nakikipag-usap ang Diyos sa atin. It's not one way. It's a two-way communication. Nasabi natin sa Diyos, yung nasa puso natin, ang Diyos din naman, kinakanig tayo at binibigyan tayo ng kapayapaan. Yan ang number one. Ang problema kasi nakakagulo. Pag sinabi na natin sa Panginoon, ang sasagot ng Diyos sa atin ay, hindi ka naman nagdroga, hindi ka naman uminom ng alak. No? Bakit? Eto, payapa ka. Bakit ka nakakaranas ng kapayapaan? Kasi binibigyan ng Diyos ng tinatawag na katiyakan na sasagutin niya ang iyong panalangin. Amen? Okay. That's it. No? So, pray continually. Kanina, read the Bible, spend time in prayer, at ito pa isa. Okay? In Acts chapter 16, verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Okay? Ito ang eksena. Si Pablo at si Silas, kinulong. Yung kulungan po noong panahon na yon, hindi lamang siya isang silid na merong rehas. Meron dong special na kulungan. Ano yon? Ang kinukulong, yung dalawang kamay mo at saka yung dalawang mong paa. Para hindi ka makakalakad, hindi ka makakatakas. Ganun po. So, ano ginawa ni Pablo at ni Silas? Nagkaroon sila ng praise and worship. Ilang dalawa lang. Kantahan sila ng kantahan, kantahan sila ng kantahan, kantahan sila ng kantahan. Yung mga kasabay nilang mga preso ay, nakikanta na rin. No? Okay? Pero alam niyo, pinalo ni Pablo at si Silas sa mga Pilipino. Sa Pilipino, kabi-kabila, bidyoke. Umaga pa lang, may bidyoke na. Tanghali, may bidyoke. Hapunan, may bidyoke. Ating gabi, may nagbibidyoke pa. Pero, itong dalawang to, nung nagbidyoke, ewan ko dahil sa kanilang boses ba to, o yung espiritu nila, biglang lumindol. Pero inyo yun, kumakanta to mga to, nilindol. Okay? Ibang klase yung mga boses nila ko. Nilindol. Nung nilindol, yung nakapadlak na mga posas po nila, kumalas. Nakalaya sila. Nakalaya talaga. Ang bihira. Okay? Niisip ko nga, si Regine Velasquez, kaya lang niya sigurong gawin, basagin yung baso, di ba? Pero yung lindulin, ang paligid, dahil sa pagkanta, di niya kaya. Dalawa lang ang nakagawa nun. Si Pablo at si Silas. Okay. Huwag niyo ang gusto niya. Tama may gumanda tayo dito. Okay. So, sabihin, ganun po katindi yung kanilang pag-aawit, pananalangin, na sila ay
nagkaroon ng pagkakataon na utusan ang lindol na mangyari. Okay? Ito pa, spend time in prayer. Ang ating Panginoong Hesus, ano yung problema niya? Papako na siya sa krus kinabukasan. Okay? Papako na siya sa krus kinabukasan. Di ba yung mga dati noon, yung mga isilya elektrikahin, bago sila isilya elektrika, tatanungin sila, anong gusto mong kainin bago ka mamatay? Okay? Kung ano yung sabihin noong tao, bibigyan sa kanya. Papakain sa kanya. Kasi yun na yung kanyang huling hapunan. Okay? Pero yung ating Panginoon, nung gabi na siya ho ay bispiras ng kanyang kamatayan, siya ho ay nagpunta sa isang hardin at siya ay nanalangin sa kanyang ama. At ano sabi? Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ama, kung pwede sana, pas na ako dito. Huwag na mangyari to. Pero hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang mangyari. 3 beses. Okay? Yun ang prayer ng ating Panginoon. Aba, kung ikaw yung tao na ganun pala mangyayari sa akin, susuntukin ako, bubugbugin ako, hahatawin ako ng latigo, lalagyan ako ng korona ng tinik, pagpapasanin ako ng krus, ipapako ako sa krus. Ano pakiramdam mo? Ayoko na yan. Ayoko na ganyan, ano? Uy, iba naman. Okay. Parang ganun, no? Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Okay. Pray. Yun ang kanyang ginawa. Pinag-pray niya kanyang sarili na makayanan niya yung hirap na kanyang daranasin. Para kay nino yun? Amen. Para sa atin. Okay? Habang nananalangin po si Jesus sa kanyang Ama na not my will but your will, sino nasa isip ng ating Panginoon? Sabihin mo, ako. Ako po yan. Tayo po yan. Amen? Kaya nakayanan ho niya. Okay? Okay? Now, so how do we cast all our cares upon God? Kanina ay read the Bible, spend time in prayer, worship God. Okay? Tambahin mo ang Diyos. Kaya, habang ikaw may problema, pinupuri mo ang Panginoon. Okay? Kinakausap ko ang Diyos, sinasabi mo sa Kanya, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang mabuting Diyos, matalinong Diyos, nakakaalam ng makapangyarihan. Ano yung sabihin ng worship? Simple lang po. Kinikilala mo na ang Diyos ay Diyos. Amen? So sabihin mo sa Kanya yung lahat ng kaya niyang gawin. At sinasabi mo na wala kang katulad. Nag-iisang Diyos. Okay? So, yun po yung ginawa ni Job. No? Winworship niya ang Panginoon. Okay? Sabi niya rito, though he slay me, yet I will trust him. Kahit ako ay kanyang saktan, ako pa rin ay magtitiwala sa kanya, ako pa rin ay magpupuri sa kanya. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in Jehovah with all your heart and lean not upon thine own understanding. Worship God. May sakit ka? Worship God. Amen? May problema ka? Worship God. No? Okay?
Kaya nga ako minsan, bakit ang mga Kristiyano may problema na, nakangiti pa rin. Tapos panay pa yung amen, amen, praise God, praise God. Bakit ganun? Yung pag may problema, dapat umiiyak, dapat natutuliro, dapat na, tama. No? Ganon sila, pero hindi tayo ganon. Amen? In our times of prayer, in times of trouble, times of problems, we worship God. Okay? Next. Pang-apat, commit your ways to the Lord. Okay? Ibig sabihin ng commit, talaga po natin yung mga gagawin natin sa Panginoon. Sabi po sa Psalm 37, 4 and 5, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Okay? Ano yung sabihin ng delight? Matuwa tayo sa Diyos. May problema. Matuwa tayo sa mga gagawin ng Diyos sa problema natin. No? Hindi doon sa problema, kundi paano lulutin ng Diyos ang ating mga problema. And He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, and the justice of your cause like the noonday sun. No? Kapag ating hong itinalaga. Lord, ito na yung mga problema ko. Nagbasa na ako ng Bible, nagpray na ako, winorship kita. Ito po yung gagawin ko. Ito ang mga hakbang na gagawin ko. Pagpalain niyo po ako sa gagawin ko. Amen? Okay? So commit your ways unto the Lord. Sabi rito sa 1 Corinthians 15:58. Anxiety and idleness often go hand in hand. Stay busy. Okay? Huwag kayong magmukok sa isang tabi. Yun. Yung self-pity. Kawawa naman po ako, Panginoon. Ang dami-dami kong problema, Panginoon. Sino yung Bible character na gano'n? Meron gano'ng Bible character. Okay? Nagmukmuk. No? Pangalan po niya ay si Elias. Si Elijah. Matapos na matagumpay na pinatunayan ng Diyos kung sino ang buhay na Diyos at Baal ay hindi Diyos, dun sa bundok ng Carmel, nakarating po yung pangyayari dahil ang ginawa ng mga kababayan ni Elijah, yung mga saserdote at mga propeta ni Baal, nakapanig ni Reyna Jezebel, pinagpapatay. At ang sabi ni Reyna Jezebel, parating nyo diyan kay Elias, hindi siya sisikatan ng araw bukas. Wow. Anong ginawa ni Elias? Ngek. Nagtago siya. No? Nagtago siya. Umalis siya doon sa lugar na yun. Tapos kung saan-saan siya napunta. Sabi niya, ganun, Panginoon, kawawa naman ako. Ako nila'y natitira propeta. Wanted siya. Wanted siya ni Reyna Jezebel. Oo, babae lang ang humanting sa kanya. Pero ano ginawa ng Panginoon? Kinomfort siya ng Diyos. Okay? So, tayo po, wag po tayong ganun. Yung pity me, kaawaan niyo ako. Lalo na, sana dumating si pastor. No? Okay? Pag alam ko, papasyalan ko kayo. Pag hindi nakarating sa akin, hindi naman ako maghuhula para po. Okay? So, anxiety and idleness go hand in hand. Yung pagkabalisa at saka kapag wala kang ginagawa, magkasama po yan. Kasi nga, gulong-gulong buhay mo, hindi mo alam kung susunod mong gagawin. Kaya, doon ka lang sa bahay. Nagtatago. Okay? Yun po yung ibig sabihin yan. Okay? Pero sabi, stay busy. Stay busy. Pag may problema ka, bigay mo sa Panginoon yung problema mo,
Hintayin mo yung solusyon na darating sa'yo at gumawa ka ng kabutihan. Okay? Kabutihan. Okay? Then, lastly, I think, is count your blessings. Okay? Ha? Minsan sa problema, pagka naharap tayo sa isang problema, nakakalimutan natin, tulad ng isang pangalan to, isang negosyante. Nagkaroon siya ng problema sa stock exchange, nalugi siya ng malaking halaga, at nung nalugi siya ng malaking halaga, sabi niya ay, naku po! No? Ang buhay ko ay tapos na. Okay? Ito po sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Okay? So, count your blessings. Ha? Sabi niya gano'n, sabi ng kanyang kaibigan, pre, nalugi ka. Oo. Simot yung yung pondo ko. Wala na. Tinanong siya ng kaibigan niya, nasimot ba yung bahay mo? Wala, hindi nadamay. Andun pa rin. Yung kotse mo. Ay, ginagamit ko pa. Kawi pa nga ako eh. Yung mga anak mo, andun sa bahay. Bahay naman eh. Misis mo, andun. Oh, hindi naubos. Yung pinaka-importanting bagay pa sa buhay mo ang natitira sa'yo. Ha? Oo nga, no? Okay? Kasi kung minsan, sabi nga, tayo mga Pilipino, may binigay na example yung isang pastor eh. Sabi niya, alin ang mas malaki? Yung piso o yung araw? Okay? Tama yun? Okay? Alin ba mas malaki? Piso o araw? Araw. Subukan mong ilagay yung piso sa tapat ng mata mo. Alin ang mas malaki? Piso o araw? Ha? Piso. Okay. Pero, alin ang mas malaki? Araw. Lumaki lang yung piso dahil yun. Actually, yung ganyan ang mga problema natin eh. Tayo nagpapalaki. Dahil inututok natin sa ating mga mata. Yun. Okay? Hindi natin nakikita yung blessing ng Panginoon sa atin. So, count your blessing. Bilangin niyo po yung mga pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. At makikita natin na mas malaki pa po pala yun. Okay? So, in closing, ganito po yan eh. No? Kung tayo po ay, dahil mga anak naman tayo ng Diyos na, number 2 na lang po yung atin bibigyan ng pansin. If one is a child of God, but has fallen away, the first step in casting all his cares on God involves returning to the Lord. Okay? So, kung tayo naman po ay nanlamig, no? At nagkataon narito ngayon, o tayo naman ay mainit sa Panginoon, pero mainit din naman ang mga problema, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Okay? So, ano po gagawin natin? Lahat ng mga problema, ilagak natin sa Panginoon. At umasa tayo na Kanya itong sasagutin. Amen? Hindi 10% ng problema natin. Hindi 50% ng problema natin. Hindi 75% ng problema natin. Kundi 100% all. Okay? And expect result. Huwag yung naibigay na natin, pagkatapos ay, kaya ng Diyos yun. Hindi. Gawa ko ng paraan. Ayun, hindi ko ba yun. Kailangan lahat po, paniwalaan natin. God will answer our prayers. Okay? Let's bow our heads and let's pray.
Panginoon, kami po sa pagkakataong ito ay lumalapit sa inyo at tinatanganan namin ang inyo pong pangako sa unang Pedro 5:7 na ang sabi niyo po ay casting all our cares upon the Lord Jesus Christ. Okay? Because you care for us. So Lord, narito po kami. Hindi namin alam kung anong problema ng katabi namin. Ang alam namin, yung problema naming mga sarili. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo hindi para subukan kayo. Wala kaming karapatan para subukan kayo. Pero ang pangalan ang inyo pong pangako. At kami po ay lumalapit sa inyo, buo ang aming pong pagtitiwala na ang mga kinakaharap naming mga alalahanin sa buhay, nasa taas, nasa baba, nasa harap, nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, mga problemang bumabalot sa amin, Panginoon, ay buong pagtitiwala na amin pong inilalagak sa inyo. Kaya namin ito inilalagak, Panginoon, dahil ayon sa talata, kayo ay nagmamalasakit sa amin. Panginoon, ngayon pong oras na ito, iniiwan namin ang lahat ng mga problemang ito, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga bagay na nakakabalisa sa aming mga pag-iisip, nakaka-apekto sa aming mental health, spiritual health, emotional health, at ano pa mga anyo ng kalusugan, Panginoon, physical health, financial health, everything, Panginoon, ay amin po inilalagak sa inyo. At naniniwala po kami na inyo po kaming tutugunan, sasagutin. Merong araw lang ang bibilangin, meron din sigurong mga buwan, meron din sigurong mga taon pa, pero alam namin, O Diyos, na meron po kayong kasagutan. At hindi lamang ito, Panginoon, gagawin na naming routine sa buhay namin. Na kapag kami ay naharap sa mga suliranin, ito ay amin pong ilalapit sa inyo, iiwan sa inyo na may buong pagtitiwala at pag-asa na inyo po itong sasagutin. Panginoon, sa mga oras pong ito, kami po mga anak nyo na narito ay maglalaan ng ilang minuto ng pakikipag-usap sa inyo. Ikaw lamang po makakarinig ng aming po mga saloobin, ng aming mga kahilingan. Tayo po'y magpasimula na ng isang personal, tahimik o pabulong na panalangin sa ating Panginoon Diyos.
Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo at amin pong inaangkin ang inyo pong pangako sa unang Pedro 5:7 na ang sabi nga po ay ganito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Panginoon, marami pong salamat sa kagaanan ng aming po mga kalooban na aming po nararanasan ngayon. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga po, O Diyos, matagal-tagal din panahon namin itong binitbit sa aming mga dibdib, nakagulo sa aming mga isipan. Ngunit ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pong salita, kami ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon kami ng kaliwanagan. At ngayon, Panginoon, kami po ay inyong pinakinggan at kami ay umaasa ng inyong pong kasagutan sa mga araw na darating. At dahil dyan, Panginoon, hayaan niyo po na kami ay magpatuloy na sumunod sa inyo pong kalooban at gumawa ng kabutihan sa aming kapwa. Marami pong salamat, Panginoon, sa ngalan na Jesus itong aming dalangin. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor, sa isa pong napakagandang mensahe mula sa Panginoon. So, bago po tayo tumako sa ating po tithes and offering. So, ayan, meron po tayo isang kapatid na gusto pong magpatotoo sa Panginoon. So, andyan po si Sister Jack. Ayan, palapakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Sister Jack. Good morning po. Morning. Gusto ko lang po i-share yung sa inyo po as yung pasasalamat ko po na nangyari po sa buhay ng past months. Kasi yung sa ako po. Kasi na-relate kasi ako doon sa message pass na lahat ng anxiety mo, problema mo, itaas mo sa Kanya. Amen. So wala akong pinapita kundi si Lord lang. Amen. Kasi yung ako po, nag-50-50 siya sa cellphone. Nag-violet up yung paa niya, tapos oxygen na lang po yung gumagaan. Tutukuhan nga daw po, gano'n. So nag-pray ako kay Lord na turo niyo po sa akin kung ano yung dapat namin gawin. Kasi na ako hindi ko na alam yung decision namin. Ngayon, nag-decision po kami i-transfer siya sa UMC. Ayun, sa UMC, na-detect na wala na siyang sensor. Yung kahit anong turo na sa kanya, wala na po. So, yung yung bacterial meningitis kasi po siya bakit na raw po sa ulo. So, ayun po, ang plano pa po kasi nila noon, magulo na utak po kasi namin noon na i-osereo siya. Sabi ko, ayoko siyang itak pa ng Maynila kasi nga baka hindi na siya umabot. Kaya sabi ko, kung ano man yung kasi pinoproblema yung UMC, mahal. Sabi ko, huwag na natin isipin yung pera, gusto ko lang ipasok yung apo ko doon. Kasi
Kasi naniniwala naman ako na God will provide. Baga sa pera, una natin muna isipin, yung buhay muna ng apo ko. Ayun, awa ng Diyos, tinupuhan siya, na-ICU siya. So, okay na po. Ngayon, hindi ako umaasa sa ibang tao, humingi ng tulong. Inano ko kasi sa manugang ko, ipasok ko yung apo ko doon. Pinapangako ko na pagdating sa mga gastusin, ako na lang bahala. Hindi ako natulong sa mga lahat naman po nila. Sa Quezon City, PCS, lahat. Malakan niya. So, umabot po kami ng 300 plus yung bill. Kasi nga ICU po yung apo ko yung nakatulong. Tapos, sabi ko, nung time na nilalakad ko habang nasa ospital yung apo ko, para sumasama yung pakiramdam ko kasi may sakit din po ako, di ba? Sabi ko, Lord, palakasin niyo lang po ako muna ngayon. Mailabas ko lang po yung apo ko, tsaka yung ano. Kasi pag nagkasakit ako, naratay din ako, paano yung mag-ina ko dun? So, wala naman kami ibang aasahan kasi nga. Single mom din ako, so wala. Kami lang talaga naman ako. So, doon ako nag-ano kay Mamu, naniwala sa pinayo niya sa akin. So, alam ko, hiramin ni Lord si Mamu para mabigyan ako ng lakas. So, doon na lang ako umano sa Santon Plus. So, uminom ako na uminom nun. Ayun, naramdaman ko. Sabi ko, Lord, ramdam ko na yung presensya ni Lord na habang naglalakad ako nandun siya eh. Ramdam ko siya. Ayun, awa ng Diyos, 210 yung nangingin tulong. Nawala yung sama ng likod ko. Nalakad ko siya na nalakad. Lumakas ako, hindi ko alam kung bakit. So, pray lang naman ako ng pray na patatagin niyo ako, Lord, para sa pag-ina ko. Sabi ko. Tapos, yung bandang huli, nadidepress na naman ako kasi nasa solo na po yung mag-ina ko. Kasi wala na siya sa ICU. Pinagaling na po siya ni Lord. Sabi ko kay Lord, isa pa, Lord, pwede, hindi pa ako na isa. Amen. Tulungan niyo po ako na mailabas ko kasi naawa na po talaga ako sa anak ko. Wala na, okay na po yung apo ko, hindi na lang kami makalabas kasi yung doctors di malaki, 106. Sabi ko, Lord, isa pa, pwede. Sabi ko. Tapos ikot ako ngayon sa ospital kasi yung una ko po nakausap, ayaw na ipa-charge sa mga GL ko, sa mga galang-tigelan ko yung doctor's fee. Sabi ko, habang naliligo ako, kasi napansin niyo naman, ilang ligo ako hindi nakapag-church kasi nga, ganyan-ganyan po ako. Sabi ko, Lord, isa pa habang naliligo ako, tulungan niyo naman ako, ilabas ko yung ina ko doon. Sabi ko. Tapos isang beses, bumaba ako doon sa baba, sa credit regulation. Wala akong nakita tao, yung babae lang. Nakausap, nag-try ako, sabi ko, Lord, samahan niyo ako. Yung humingi ako sa kanya ng miracle ba? Pagbaba ko po doon, nakausap ko yung babae. Umayag po siya na makakalabas kami, basta magpupito lang daw ako ng requirement. Kasi po, tatalon po ako sa tubahan. So, panibagong lakad na naman, sabi ko, Lord, salamat talagang gumagawa ka ng way. Tinuturo niyo sa akin yung daan. Kasi hindi ko alam ba't ako napadpad sa babae. Parang nag-ikot-ikot lang ako, nag-try. Pero alam ko, tinuturuan ako ni Lord. Kaya gusto ko lang po talaga ipasalamat kay Lord lahat. Nandun siya sa lahat ng laban ko. Hindi niya ako pinabaya. So, ngayon po, andito na po, nailabas ko na po yung mag-ina ko. So, ginawa ko lang po lahat ng pinagawa sa akin doon sa baba. Hindi ko rin alam kung paano nangyari kasi noong una ko po nakausap, ayaw talaga niya pumayag. Doctors, hindi dapat cash daw po. Wala naman po kung ika-cash na 106,000. So, yun po. Ewan ko na yung mga naipon ko rin po kasi minilin ako dito po sa munisipyo. Ginabi ko po yung lahat. Alam niyo po, lumuluwas ako, hindi ako makain ng lunch. Pagkagaling ko po na Quezon City, dyan ako naglalunch sa ospital. So, tiniis ko lahat. Para naman mailabas ko yung lahat. Kahit maliit na halaga, inipon ko po yun. So, yun po yung pinabayad ko sa ospital. Kasi hindi nila ako ng kahit konting cash lang. Para lang mapanimula doon sa doktor, then kumpetuin ko na lang yung requirements. So, yun lang po kasi, relate lang po ako dun sa message ko ngayon ni Paz. Sobrang pasasalamat po ako kay Lord kasi siya po yung tumatayo bilang ama ng pamilya namin kasi marami kami tatay. Yun po. Damdam ko po yung pagmamahal ni Lord sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. And maraming salamat po Ate Jack sa pag-share po ng kabutihan at katapatan po ng Diyos. And
sa buhay po ninyo, ayan, sa pamilya po ninyo. Talagang tapat at mabuti po ang Diyos at ayan. And dadako na po tayo sa ating pagpapaloob, sama-sama po natin ibalik sa ating Panginoon ang pasasalamat sa pamamagitan po ng ating nais na natin. Yes, Lord, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay po namin lahat, O God. Tunay, Lord, na ang Diyos po namin ay buhay na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pong salita na siyang aming narinig, Panginoon, to cast our problems, Panginoon, our burdens, O God, to you, Panginoon. Sapagkat kung kami ay sa iyo sasandal, Panginoon, ang lahat ng bagay ay posible, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga patotoo na narinig po namin, O God. Dahil, Lord, ito po ay nagsisilbing ang lakas, pag-asa, O God, Panginoon, sa amin. Na katunayan na ikaw po ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Na aming masasandalan, Panginoon, na amin pong pagkakatiwalaan sa lahat ng aming problema, sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkatapat ka, Panginoon, to bless us, Panginoon, at nakikita mo po ang sitwasyon ng bawat ka sa amin, O God. Lord God, this morning, Panginoon, we are also praying sa tithes and offering, O God. Dalangin po namin, Lord, na i-bless mo po mga tao na naghatid po ng kanilang ikapot handog para sa iyong Panginoon. Nawa, Lord God, ito po ay patuloy na magamit na mayroong katapatan, Panginoon, upang patuloy na lumago po ang gawain dito sa Gangset, Panginoon, at patuloy, Lord God, na pag-bless, Panginoon, ng mga kapatiran sa mga gawain, O God. Maraming salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kardena. Tuwing sumasapit po ang unang linggo ng bawat buwan, tayo po ay dumadako sa atin ho, tinatawag na Santa Cena. Kung saan ang dalawang elemento na bahagi ng Santa Cena ay atin hong bibigyan ng daan. Yung pong tinapay na
kumakatawan sa katawan ng ating Panginoong Hesus na kanyang inihandog na pako sa krus, at ang katas ng ubas naman ay ang sumasagisag sa banal na dugo ng ating Panginoon. Okay? So ito'y gagawin natin bilang pag-alaala. So wala pong mangyayaring anuman pong milagro sa tinapay at sa katas ng ubas. Kung hindi, ito'y ang bibigyan ng dating mangyayari ay bilang pag-alaala. Diba? Importante po kasi yung pag-alaala, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, na nauna na, pag naalaala natin yung mga contribution nila, yung mga naitulong nila, di ba? Nagiging masaya yung kalooban natin. Amen. Ngayon, yung ating aalalahanin, ang dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus, na yung kanyang sariling buhay ay kanyang ipinambayad sa ating mga kasalanan. Amen po ba? So, ngayon pong sandaling ito, tayo po muna ay saglit na magbigay ng daan sa ating mga puso, ating mga isipan, sa pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, kami po bilang mga anak ninyo sa bubungan ng God Almighty Community Church International Ministries, sa hapon na ito, kami ay lumalapit sa inyo, ginugunita ang dakilang bagay na inyong ginawa sa amin. Panginoon, bago po ang lahat, humihingi kami ng tawad sa mga kasalanang ginawa namin, mga salitang nasabi namin na hindi naging kalugod-lugod sa inyo at maging sa aming mga kapwa. Mga inisip namin na maaaring sa iba, hindi nila alam, subalit kayo na nakakaalam ng lahat, hindi namin pwedeng pagtaguan. Kaya naman po, Panginoon, sa mga sandali pong ito, nagpapakumbaba po kami sa inyo, umaamin po ng aming mga pagkakasala, at humihingi po ng pagpapatawad po ninyo. Linisin niyo po ang aming po mga puso. Linisin niyo po sa karumihan, sa mga kasalanan. Hindi namin ito itinatago sa inyo, alam niyo na po, kundi kinukumpisal namin po sa inyo, Panginoon. Patawad po talaga, Panginoon Diyos. Patawad po. Ito po ang aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko po si Brother LJ at saka si Brother Mark na tulungan po ako sa pagpapamigay ng tinapay at saka ng katas ng ubas. Sabihin na ba si Mark anong gagawin niya? Okay. So, ilingin po si Brother Mark na panalangin yung tinapay at pagkatapos naman si Brother LJ. Sige po tayo po ng panalangin. Panginoon Diyos, dakila ka kapag sa buong bawat sa Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na hindi mo sa amin, Panginoon, na Lord. Tulungan mo po kami na i-remind, Panginoon, lahat ng sacrifices mo, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, Lord, this afternoon, Panginoon, na Lord, patuloy po kami humihingi ng paglilinis, tumutulong sa iyo, Panginoon, na Lord.
Alam po namin na bagamat kami isang tao, Panginoon, na maraming nagagawang kasalanan, pero Lord, reflects us, O God, because of your body, Panginoon. Na Lord, this afternoon, patuloy po kami papakumbaba at ipapasalamat, Panginoon. Yung lamang sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo ng manalangin. Ang naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong wagas na pag-ibig, Panginoon, at hindi po kami magsasawang alalahanin, Panginoon, ang inyong pong pinaranas na pag-ibig para sa amin sa aming mga sangkatauhan. Kaya na, Panginoon, maraming salamat sa dugo, Panginoon, na nagsisimbolo, Panginoon, ng upas na siyang naglinis ng aming mga kasalanan. Kaya na, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang tanging papuri at pagsalamat at pagkakita sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakaupo samantalang inaabot sa atin ang mga elemento ng tinapay at saka katas ng upas. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na maalaala namin bilang isang grupo ang kamatayan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa kanyang banal na katawan, sa kanyang inihandog bilang kabayaran sa aming mga kasalanan, ang kanyang banal na dugo na siya naglinis ng aming mga karunihan. Panginoon, hindi po namin kayang bayaran, hindi namin kayang tumbasan, lalo na hindi namin kayang higitan ang ginawang ito ng aming Panginoon sa amin. Sa lamang ang naiisip namin sa pagkakataong ito, yun ay walang iba kundi ang magpasalamat sa Kanya, aming Panginoong Yesus, at sa inyo, aming Ama na nasa langit. Tunay nga po, Panginoon, na ang buhay namin ay walang iba
kung hindi isang buhay na puno ng pagpapasalamat sa inyo. Wala na kami pwedeng idagdag pa. Wala na kami pwedeng iambag pa sa kaligtasan na libre niyong ibinigay sa amin. Na amin naman pong tinanggap sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Kaya naman po, Panginoon, hayaan niyo po na sa araw-araw ng aming pong buhay, hindi lamang sa aming mga bibig, mamutawi ang mga salitang salamat, Panginoon Diyos. Kundi sa aming mga buhay, hindi lang makita ang pagbabago at pagiging katulad ng aming Panginoon Jesus ang aming buhay, kundi makita sa amin ang isang larawan ng isang taong patuloy mong tinuturuan na magpasalamat sa inyo. Kulang ang aming bibig para sabihin sa inyo ng paulit-ulit ang salamat. Kaya ang gagawin namin, Panginoon, hayaan niyo po na sa aming mga gawi at sa aming mga gawa at sa aming buhay, makita ang salitang salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po natin tumayo at magbukas po tayo sa pananalangin. Na-bless po ba kayo? Amen. Nakaka-bless din po yung testimony ni Nanay Jackie. Doon ay Panginoon na buhay siya. So, kaya pala hindi natin siya nakasama sa mga nakaraang linggo. Yung pala yung kanyang inasikaso. Okay? So, tayo po yung magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, dahil buhay kayo. Ang mga pangako nyo ay hindi napapako, bagkus nangyayari sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patotoo ni Sister Jackie. Ito'y nagsilbing kalakasan ng aming pong mga kalooban. Maaring kami man ay naharap sa mga suliranin at mga pagkabalisa. At ang inyong salita at siyang nagbigay liwanag sa amin. At ang patotoo ni Sister Jackie ay nagpatibay sa amin po mga pananampalataya. Kaya naman po, Panginoon, tunay nga po na sa pagpapasakop namin sa isa't isa, pagpapakumbaba namin sa isa't isa, kami po, Panginoon, ay nagtutulungan upang sabay-sabay din naman na lumago ang aming mga pananampalataya bilang mga nagkakaisang anak ng Diyos na kayo, Ama, ang aming Amang nasa langit. Panginoon, basbasan niyo nga po ang bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, nakakatalos ng mga sitwasyon na kinaroroonan namin. At, Panginoon, patuloy niyo pong palaguin ang aming pong mga buhay Kristiyano. Ihanda niyo nga po kami, Panginoon, sapagkat kayo ay mayroong gagawin sa aming kalagitnaan. At ito'y patungkol sa inyo pong paghahari. Na kami, Panginoon, ay sasabak sa panibagong ministeryo. At ito ay ang international ministries. Alam namin, Panginoon, na ang inyo pong iglesia ay inihahanda niyo po, Panginoon, for not only for the Philippines, Panginoon, kundi maging sa ibang mga bansa, kung saan magagamit niyo nga po, Panginoon, kami na magministeryo sa mga tao na
ang inyong paghahari ay nais ninyong makarating. Panginoon, maraming salamat po. Ito po Diyos ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Natin magsasabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito po natatapos ang ating Sunday service. Bago po tayo bumaba, pakikamayan po ang ating mga kapatiran. And kita-kits po tayo sa Wednesday, ating pong prayer gathering. Maraming po Diyos. Amen.